Tulakan. Ito yung bago magsimula ang hearing, ano? Ang hearing, yes. Oo. Na kung saan sinundo umano ni Senator, ang chairperson ng Blue Ribbon Committee, Pia Cayetano, sunduin yung 18 Marines no, sa gate ng Senado. Yan, panoorin natin. Yan. Urong lang mo. Senator Cayetano, Senator Pia. Ayan po sa mga reporters dito sa Urong lang mo. Luwag. Luwag lang tayo. Luwag. the Marines are here. Ang usapan ko ako ng ribbon. Sir. Atras tayo. Atras. Siksikan. Ang parang visitor management system. Yes, attorney, yung camera niyo dapat. Nandun lang sila sa guest list. Nasa guest list natin sila eh. They're my guests. You have their names. Have you given their names? Asan yung guests ko? Asan po yung mga guests ko? Andyan. Nakakapagsulto po ang sitwasyon ngayon sa baba sa lobby ng Senado. Dumating na si Senator Pia. Kakasiksikan na hindi. Dahil yung mga guests ko ngayon para sa hearing, ay hindi ko tinawag sa hearing. Pero si Attorney pa rin nagkakaproblema dahil hindi nakakasok. Dahan. Si Senator Robin, Senator Tia, and si Attorney Baligod. Attorney, ano po ang sinabi sa inyo kanina? Ayan ho, mga kaibigan, yun yung nangyari bago mag-hearing, ano, Kuya Benny? Nung sinusundo na sa may puntuan. Kasi ang nauna pala, narinig ko yan, habang naandoon sila sa labas, hindi basta-basta pinapapasok yung 18 former soldier. Plus si Attorney Baligod, kasi chinecheck. Kaya ang ginawa daw ni Senadora Pia Cayetano bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee, bumaba siya. Siya mismo yung bumaba. O kasi sabi niya, baka naman i-consider nila kasi babae ako. Pero nung pagbaba niya, sinamahan siya ni Senator Robin Padilla. So, dalawa po sila. Ayun, no. Itong tagpo na ito, mahalaga po ito. Ito pong tagpong ito, na sinasabing nagkaroon ng tulakan sa pagitan po ni Senador Robin Padilla at saka ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ay pakita nga ulit natin yung direct. Ipakita ulit natin. Pansinin niyo po ito kasi meron tayong ipupunto sa bagay na yan eh. Balikan natin yung angle na yon. Paakyat na sila sa plenaryo, Kuya Benny. Talagang bit-bit ni Senator Pia Cayetano, yung 18 Marines, no? Yung dalawa ron, talagang akbay-akbay niya. Sabi po ni SILG Remulla, sa isang panayam, I was alone about to go home. No police blocking force was with me. I was walking out when a herd of people started pushing me through the narrow hall. Ayan. Ang sabi niya, papalabas na raw siya, nagkataon daw na yung mga sandali na yon,
ay nagpangalubong sila doon sa may pinto na yon. Oo, yan sa pinto na yan. Yan yung Ano? pakanan papunta sa elevator. Oho. Mhm. Yan ho ba, sabi, pansinin nyo, humarang ba talaga siya o nagkasalubong? Parang, balikan nga natin yon kasi Ayan. parang pinipigil niya, no? Ano ba tingin niyo mga kababayan? Ano, ito, iba't ibang anggulo po ito, iba't ibang anggulo, na talaga bang, pinipigil ni Secretary John Vic Remulla na makapunta sa plenaryo, Senador Robin Padilla, Senadora Pia Cayetano, plus yung 18 soldiers, kasama si Atty. Baligod. Di ba? Kasi, Yan, pakanan na sila yan. Yan, nagkaharapan. yan, parang kitang-kitang hinaharang eh. Di ba? Bagamat nag-isa lang siya, wala siyang kasamang Yes, sundalo. wala siyang kasama. Oo. Ayun, Benefit of the doubt, wala siyang kasamang pulis niya, bodyguard niya. Wala tayong nakitang humarang. At sa bandang huli, nagpatianod na lang din siya, no? Yan. Kasi mukhang nakita niya, marami. Wala na Mukhang siya magagawa. na-overpower siya, something Oo. like that. Oo. Pero sa simula pa lang, makikita niya parang hindi naman sila sa mismong pinto nagharap nakalagpas sa pinto, di ba? Parang hinarang niya talaga, no? Ni Secretary John Vic. Kaya ewan ko sa ating mga kababayan, ano ba paningin ninyo? Kasi po, sa pangyayaring ito, mga kababayan, sa ginawa pong pagharang ni Secretary John Vic Remulla, maaari po siyang maging liable, criminally liable. Ito, nabanggit din kayo na ito ni Senate President Alan Peter Cayetano Ayon po sa Article 143, ito pinakuha natin, Kuya Benny, para lamang po magkaroon ng kabatir ng ating mga kababayan. Ayon po sa Article 114 ng Revised Penal Code, act tending to prevent the meeting of the legislative and similar bodies. Ito po, Senado. The penalty of prison correctional or a fine ranging from 40,000 pesos to 400,000 pesos or both shall be imposed upon any person who force or fraud prevents the meetings of Congress. Kuya Benny at mga kababayan, prevents the meeting of Congress or of any of its committee or subcommittees, Constitutional Commission or committees or division thereof, or of any provincial board or city or municipal council or board. Ang mabigat, Senate ito. Ayun na nga, and- mataas na kapulungan po ito. Di ba? And, Kaya pinakikita namin po yung video O kayo, yan Itinaas pa yung kanyang siko na nakatukod sa dibdib ni Senador Robin Padilla. Di ba? Yeah. May pagpigil ba o wala? May pagpigil natin. Parang napansin ko may pagpigil Di ba? Hinaharang Tignan mo niya yung talaga kamay ni Senator Pia Cayetano, talaga nakakapit siya. Nakasalakbat doon sa Oo. nakatalikod na di ba? Oo, nasa likod na yung kamay niya. Hindi na rin sa katabi niya, kundi sa likod na. Hatak-hatak niya talaga. Yung mga sundalo. Nako. Paano ito ngayon? Magpapile ba ng complaint ang pamunuan ng Senado, Senador Robin? Ayan, kitang-kita Di ba? Kayo po, ako sa tingin ko parang may pagpigil sa pagpasok nila Bagamat, na-overpower lang talaga si Secretary John Vic kasi marami yung nasa likod ni Senador Robin Padilla. Di ba? Pero kung if you will look at it, nasaan yung mga security ni Yun na nga, si Secretary John Vic kasi parang wala na siyang kasama. Nasaan yung mga pulis niya? Oo. Diba? Wala naman siya kasama. Well, kung talagang haharangin niya, Oo. he must be ready with it, di ba? Yun na nga. Yun yun. Kung But again, doon di ba? magkakaalaman talaga. Doon magkakaalaman. Talagang pinipigil na niya. Pero dito, makatanong ng ating mga kababayan, bakit ba nandiyan si Secretary John Vic?
naitanong ito nung nagkakaroon na ng pagdinig. Siguro yun ang itanong natin. Oo. Ano ho ba ginagawa nyo, Riasek? At maipaliwanag nyo rin nga sa taong bayan para hindi nakabitin yung katanungan Yan. dito sa nangyaring ito. Pero parang nga kanina, pinaliwanag din ata, sino yung yung babae ba yun, na mayroong sa ulo? Kasama ba ni Robin yun? Asawa ni Robin o no? Hindi. Alalay? Okay. Security o aid ni Senador Robin? Ayun, niliwanag din pala kanina ni SP Alan na kaya daw pala na andyan si Secretary John Vic ay dahil sa imbitasyon ni Sherwin Gatchalian. Okay. Di ba si Sherwin Gatchalian nag-press con bago ito nangyari ito? Inimbitahan siya na para siya na mismo ang mga siwa ng seguridad ng Senado. Yun pala, kaya daw pala nandyan si Secretary John Vic Remulla, Kuya Benny. At kasi tinanong din yan ni Senadora Amy, ano ba yung dahilan? Bakit nandito ba si Secretary John Vic Remulla? Inimbitahan pa natin siya? Haharap ba siya dito? O ganon. Ay, sumagot naman si SP Alan at sinabing inimbitahan daw pala siya ni Senator Sherwin Gatchalian. Yan po. Yung Article 143, binasok ko po kanina, ulitin ko po. Kasi kung talagang nakita natin, hinaharang Article 143 ng Revised Penal Code, bagamat sabi ko kanina, nabanggitin ito kanina ni Senate President Alan Cayetano, acts tending to prevent the meeting of the legislative and similar bodies. May penalty, the penalty of prison correctional, or a fine ranging from 40,000 to 400,000 pesos or both shall be imposed upon the person who, by force or fraud prevents the meeting of Congress or any of its committee or subcommittees. Ito po, subcommittee ito ng Blue Ribbon. Di ba? Pinipigilan. Constitutional Commission or committees or division thereof or of any provincial board or city or municipal council or board. Kahit pala sa mga sangguniang bayan hindi mo pala pwedeng pigilan ng mga pagdinig kung na sasagawa po nila. At kapag kayo po ay ginawa nyo yan, may kulong at saka may multa na 40,000 to 400,000 pesos. Teka lang, baka nagkamali ata sa ba't 200? Hindi, 40,000 to 400,000 pesos. Doon sa pinakita, baka sabihin, binago nyo yan. Baka sabihin, binago. Ayun. Ano daw po yung mga elements yan? Sabi, there is projected or actual meeting of Congress. Or any of its committees or subcommittees, constitutional committees, or divisions thereof, or of any provincial board or city or municipal council or board. Ayun, mayroon nga po, subcommittee ng Blue Ribbon. Congress refers to the Senate and or House of Representatives. There is scheduled Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ay talaga naman nakaschedule, di ba? Ay ano ho bang dapat mangyari sa ganung pagkakataon? Di ba? Bilang tagapagpatupad po ng batas at kayo po ay BILG Secretary. Well, ang katanungan ng tao ngayon is, are we still governed by law? Or yung sa mga sunod-sunod na pangyayaring yan, tayo ba'y nasasaklawan pa ng batas? Alam mo, kanina mayroong lumutang para daw yung pagnanakaw yata ngayon nagiging habitual. Di ba? Ninakawan tayo ng kaban ng bayan. Ninakawan tayo ng karapatan natin ng mga senador daw. Ngayon ay ninanakawan na ng iba't ibang klase na ng pagnanakaw. Literal at saka di-literal na pagnanakaw, Kuya Benny, ang nangyayari. May pag-asa pa kaya taong bayan na para merong lalabas at magsasabing, pwede ba nating upuan ito at pag-usapan at para naman... Alam mo, hindi ko magamit yung salitang ayusin. Hindi ko, kasi... Mapagkasunduan na lang siguro. Mapagkasunduan kayo. Gaya niyan, pangalan ng mga senador, mga mambabatas, mga malalaking tao, pangalan ng mga mamamahayag, ano ang ipinapakita natin sa buong mundo, di ba? Nayuyurakan ang pangalang Pilipinas. Bakit hindi nating hayaang lumabas
ipagtanggol natin ang ating mga pangalan. Yun na nga. Di ba? At once and for all, tapusin natin ito sa isang marangal na paraan. Well, ang sinisigaw kasi ngayon ng tao, Kuya Benny, ay accountability. Hindi po pwedeng magkasundulan na walang mananagot eh. Yes. Di ba? Kung sakaling pigilan natin ang pigilan ito, Oho. again, we will always go back kung saan to nag-umpisa. Oho. Tapusin na natin ngayon. Once and for all, ipagtanggol natin, kung ipagtatanggol natin yung pangalan natin, na-involve ang pangalan natin, ipagtanggol natin. Sa tamang proseso. Sa tamang proseso. Kung meron talagang mga pagdinig, etc., Yes. etc., doon siguro kasi... Kung saan ang nangingibabaw ay batas. Oho. Di ba? Ngayon, parang ang nangyayari, bit lang ang hawak nila eh. Hindi batas ang umiiral. Bit. Hawak ko ang bit. Hawak ko ang bit. Dapat po talaga, tama kayo, seryosong bagay, Kuya Benny. Well, Hanggang kailan tayong ganito? Ako, sa napapanood nating sitwasyong ito, Oo. alam mo, bilang mamahayag, bilang isang dating taong gobyerno, at bilang isang Pilipino, stress na ang nararamdaman natin. Oo. Dahil sa ating inflation, dahil sa taas ng krudo, gasolina, taas ng mabilihin, napakaraming nawalan ng trabaho. Nasaan yung solusyon noon? Pati mga kapitalista ngayon, na mayroong maliit na negosyo, ay hirap na hirap din ngayon. Parang sila man siguro nanonood din, ano? Oho. At alam din nila kung ano nararamdaman Siguro ng mga tao sa paligid nila. Baka sabihin nila, kailan kayo matatapos itong problemang ito, no? Yan ang nais isigaw ng mga damdamin ng bawat Pilipino na hindi pinakikinggan. Oho. Pero lumalakas ang boses na yan. Naalala ko, Kuya Benny, yan na ang sinigaw natin nung January 13 eh. Pero hindi pinakinggan kasi. 'Di ba? Ngayon, ito na po. Lumaki na ng lumaki ang gulo. 'Di ba? Yan yung sinisigaw ng mga tao nagpuntahan ng Luneta eh. Well, meron tayong kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. Ayun. So, ito yung tinitingnan ng saganang mamayan na nasaan yung pag-asa. 'Di ba? Kanina lang, Kuya Benny, mantakin mo, bago magsimula itong pagdinig na ito, una, wala yung secretariat. Wala yung, buti nga, binuksan ng aircon eh. Di ba? Tsaka yung wifi. Yung marami nagla-live yan, mismo yung FB page ata, yung social media pages ng Senado ay hindi pinagana. Di ba? Mabuti na lamang, yung iba ata doon, nag-ayos pa ng upuan. Hindi, alam mo ang kawawa doon? Ang kawawa doon ay yung mga maliliit na empleyado ng Senado na litong-lito. Yan. At hindi alam kung sino ang susundin at sino ang tunay na pinuno pa ng Senado. Yun din ang sinasabi kanya ni Senate President Alan Cayetano. Ang naiipit po dito ngayon, ang mga pangkaraniwan nating mga empleyado ng Senado, na ang iba dyan ay wala namang kinalaman sa politika. Taon nang binilang, bilang empleyado ng Senado, kahit sino ang maging senador, Senate President dyan, empleyado sila. Susunod sila. Susunod sila. Wala namang kinalaman sila sa awayan ninyo. Yes. Kumbaga sa kanila, empleyado lang kami dito. Would you imagine, Osaa ka? Oho. No? Yung Office Sergeant at Arms. Oho. Yung Senate Security. Diretso Yan. yun natin. Senate Security. Sabi sa iyo nung isang grupo, huwag mo papasukin. Yan, oo. At sabi sa iyo nung kabila, papasukin mo. Oho. Anong gagawin mo? Sabi nung isa, wala sa konstitusyon yan. Sabi naman ng isa, ako nasa konstitusyon. Oo. Well, would you imagine kung ano yung dinaranas ngayon ng mga Osaa dyan na, alam mo, minsan naging malapit sa puso natin yan nung tayo yung nagko-cover pa ng Senado. Oho. Ano ngayon ang nararamdaman ng mga taong yan? Ang karamihan dyan, maliliit lang din ang sweldo, Kuya Benny, ha? Yes, Diyan hindi na rin naman tumanda sa pagiging usaan nila. Yes. Di ba? Na kapag kagalit yung senador, sila ang nabubulyawan. Yes. Sila ang namumura kung minsan. Pero ganun talaga, bahagi ng kanilang trabaho yan. Ngayon, nagkakaroon po ng pag-uumpugan ng mga bato. Sino? Sino ang kanilang susundin? Sino ang kanilang kikilalanin? Di ba? Huwag na nating sabihin kung sino susundin. Oho. Saan sila puposisyon? Di ba? Saan nga sila puposisyon ngayon? Sabi ng Senador Alan Peter Cayetano, hindi ko po kayo masisisi. Ano ha? Mantakin mo kayo na. Pwede ba natin ipakita yon? Ano? Nung tumatawag ng sekretariat, wala eh. Pati yung magpapa-out. Di ba? Nakita ba paano sino nagpa-out sa kanila?
Si Senate President Alan Peter Cayetano mismo. 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 O, ipakita natin, ano na. Dahil dineklara yatang walang pasok. O, yun na nga, walang pasok eh. Tsaka, yung secretariat ng Blue Ribbon Committee, wala. Pati nga stenographer ata, wala. Ewan ko kung naka-record ba sa committee ng Blue Ribbon yung ginawang pagdinig kanina. Yes. O baka naman kako naka-record lang social media. Sige, i-grab mo na lang sa social media. O yan, naka-record. transcribe mo na lang pagkatapos ng hearing. Ganun ang mangyayari. O, pwede ba natin ipakita yon na mismong si SP Alan Cayetano ang nagpanumpa? Sayang. Ano? Di ipakita na lang. Kahapon pala, noong kahapon ba yun, yung nag-preside si Senador Sherwin Gatchalian, inaatasan niya yung secretariat, hindi sumunod eh. Ha? Meron, may video yan, pinapakuha ko kahapon ba yan eh. Yung tagpo na yon, sinasabi niya, Secretariat, put this in the record. Ayaw sumunod doon secretariat eh. Meron ba tayo doon, direct? Yung nagpipreside na si kahapon ito si Senador Sherwin Gatchalian. Ang tinatawagan niya ng attention yung secretariat ng buong buong Senado. Senado, yes. Ayaw sumunod sa kanya kasi naintindihan ng secretariat kung ano ang regulasyon eh. Na hindi sila ang Hindi mayorya. sila ang mayorya. Di ba? Hindi sila ang mayorya. Kaya ginawa niya, parang deputy ba? Assistant? Assistant secretary. Ikaw ang Ay sayang. Di ba mapapakita yan? Sayang. Kahapon ko pa sinabing ipakuha na natin yun eh. Kasi yun ang mahalagang tagpo eh. Kasi ibig sabihin, naintindihan ng sekretariat ng Senado, boss, teka lang, hindi kayo ang... Well, pero kung ganyan na magiging analysis natin, yung naintindihan, no? Oo. Well, ako naman yung analysis ko is behalf of these employees. Oo. Napakahirap, kanino ka susunod? Ayun na nga. Oo. Diba? Kasi puro senador lahat yan eh. O, puro senador lahat yan. And malinaw naman sa kanlang mandato na sumunod ka sa senador. Siyempre, kung sino yung nandun sa podium, di ba? Yun pala, naisip ko kahapon, yung maze. Di ba? Iniisip ka nila, baka itago yung maze. May nangyari na pala sa kasaysayan ng sinabi ng Di ba ganyan. sa Congress dati, si Gonzales? Itinakbo ba yun? niya yung maze. Oo. Oo, di ba tinanggal niya, tinakbo niya yung maze? Kasi hindi ka pala pwedeng mag-session kapag hindi nakatusok yung maze. Yes, pag hindi Doon sa nakatusok yun, yes. Oo, naghanap pa sila ng lumang maze eh. Di ba? Nasa kasaysayan ng Kongreso po yan eh. Sabi, hanapin nyo yung, kasi bago na yung maze na ginagamit, hanapin nyo yung lumang maze. Para na sa ganun eh, yun pala, kabawal-bawalan, hindi kayo pwedeng mag-proceed ng hearing kung hindi nakatusok yung maze na yun. Yes. Oo. Tinakbo yung maze. Tinakbo yung maze. Ayun. May mga ganyan na rin mga pangyayari. Sa mababang kapulungan nangyari yun. Ganon. Yes, oo. Well, ang hindi lang malinaw is kung si Congressman Gonzales ang nagtakbo ng maze o yung yung House, Secretary General. Secgen yung nagtakbo. Hindi lang malinaw yun. Medyo matagal na nangyari yun. Pero nagpang-abot yung dalawa. At ang alam ko ron nasuntok pa nung congressman yung opisyal ng House. Yung nasampal. Yung ba yun? Yung congressman ng San Juan yun, di ba? Yung musical arrange, ano nga ba pa? Nakalimutan na natin. Gonzales ang apelyido. Yun ang alam ko, yung Congressman Gonzales. Okay. Taga San Juan nga, tama. Pero anyway, pinagtatalunan kasi ngayon, Kuya Benny, ang majority, marami pong mga abogado, dean ng College of Law, pero ngayon ang napansin ng marami, nagkaroon ng parang iisang tono ang mga dating naging Senate President. Napakinggan ko yung interview kanina kay dating Senador Franklin Drilon. Ito. Ipakikita natin, Ito mo. Sino nagpanumpa? Ayan. Nakita mo? Audio. Truth and nothing but the truth in these proceedings. Thank you. Di ba? Kasi nga, wala For yung the record, secretariat. Mr. Chairman, all of the... Yan po, ang nangyari kanina.